Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 1. Katipunan, pagkakatatag ng katipunan, layunin at aral, paglaganap, balangkas. Natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng katipunan. Nasasabi ang konteksto ng pagkatatag ng katipunan. Naiisa-isa ang mga layunin at mga aral na naidulot ng katipunan. Natutukoy ang mga pangunahing yugto sa paglaganap ng katipunan. Natutukoy ang estruktura o balangkas ng organisasyong katipunan. Gawain bilang isa, tulay ng alaala. Ilahad ang mahalagang natutuhan sa aralin sa pamamagitan ng mnemonic na propaganda. Bawat letra ay dapat mayroong 2 o 3 pangungusap. Narito ang mga mungkahing ideya para sa kasagutan. P. Pantay na karapatan. Para sa Pilipino bilang mamamayan ng Espanya. R. Reformang hinihingi ng mga Pilipino. O. Obispo ng mga opisyal ng Simbahang Katoliko na namumuno sa diocese. P. Paghihimagsik ay pinangunahan ni Andres Bonifacio. A. Ang paggarote sa Gumburza ay nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. G. Gumamit ng pangalang Plaridel si Marcelo H. del Pilar sa kanyang pagsusulat at nakilala sa aktang Dasalan at Tuksohan, kay Ingat Kayo at Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas. A. Antonio Luna o Taga-Ilog ay kilala bilang isa sa mga propagandista. N. Noong 1872, matapos patayin ng 3 paring martir, ay itinatag ang kilusang propaganda. D. Di pagkakaunawaan ni Rizal at del Pilar ang naging sanhi kung bakit nahati ang grupo sa 2. A. Asimilasyon ng Pilipinas bilang probinsya ng Espanya ang isa sa mga layunin ng propagandista. Gawain bilang 2, Nus Koto. Magbahagi ng mga balita o pangyayari na inyong narinig o napanood tungkol sa pagdanak ng dugo o patayan sa bansa o sa ibang lugar dahil sa pakikipaglaban ng mga tao para sa kanilang prinsipyo o paniniwala. Gamitin ang estratehiyang kunwari-warian sa pagpapakita ng sitwasyon. Kunwarian. Ibahagi ang inyong narinig, nabasa o napanood na balita sa pamamagitan ng isang newscasting. Sundin ang mga gabay na tanong upang maging malinaw at maayos ang inyong presentasyon. Gabay na tanong, pamagat ng balita. Kailan nangyari? Saan nangyari? Dahilan bakit nangyari? Gaano karami naapektuhan at namatay? Epekto ng balita o ang sariling damdamin sa nasabing balita. Pagkatapos ng presentasyon ng mga balita, pakinggan at unawain na noong nakaraang aralin, naging mapayapa at mahinahon ang pagkikipaglaban ng mga propagandista para sa karapatan ng mga Pilipino dahil ginamit nila ang kanilang panulat. Ngunit, kalaunan, may ilang Pilipino na gumamit ng dahas upang ipakita ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Gawain bilang 3, talinong labis, isip na mabilis. Anong salita ang nakikita sa larawan? Ang salitang nakikita sa larawan ay sanduguan. Ano ang ibig sabihin ng sanduguan? Ang sanduguan ay isang kasunduan o pagkakaibigan na pinagtibay gamit ang dugo.
Bakit kaya ginagawa ang sanduguan? Ginagawa ang sanduguan upang magkaisa at magtulungan ang dalawang panig. Ano ang pangunahing layunin ng sanduguan? Ang pangunahing layunin ng sanduguan ay magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Sino sa tingin nyo ang mga lalaki na gumagawa ng sanduguan sa larawan? Sa tingin ko, sila ay mga sinaunang Pilipino o mga pinuno na gumagawa ng kasunduan. Hashtag ilarawan. Mag-isip ng hashtag sa mga sumusunod na mahalagang salita sa ating bagong aralin. Katipunan, katipunero. Ang pagkabigo ng kilosang propaganda at La Liga Filipina sa kanilang mga layunin, naisip ng maraming Pilipino na hindi nila makakamit ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Kaya naisip nilang magtatag ng isang organisasyon na tinawag nilang Katipunan o Kataas-taasan Kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Ating alamin ang mga ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Kumbensyon, pulong o formal na asembleya ng mga kinatawan para sa isang talakayan hinggil sa isang pangkalahatang interes. Paksyon, bahagi ng malaking pangkat ngunit may naiibang paniniwala o paninindigan. Primer, isang maikling sulatin na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Rebelyon, rebelyon, pag-aalsa o paglaban. Revolusyon, himagsikan, ganap o sapilitang paglupig o pagpapabagsak sa namamayaning pamahalaan. Ang revolusyon ay ginawa upang makamit ang kalayaan at mabuo ang isang malaya at makatarungang lipunan. Sedisyon, kilos o gawaing nanghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa o panggugulo sa katahimikan. Ang sedisyon ay isang peligrosong gawaing maaaring magdulot ng kaguluhan at makasira sa kapayapaan. Kaugnay na paksa bilang isa, pagkakatatag ng katipunan. Gawain bilang 4, halina't tuklasin. Panoorin ang isang pelikula tungkol kay Andres Bonifacio. Sagutan ng mga gabay na tanong pagkatapos mapanood ang pelikula. Narito ang YouTube link. Ano ang nagtulak sa mga mamamayang Pilipino na bumuo ng isang samahan na tinatawag na Katipunan? Nabuo ang Katipunan dahil nais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Sino-sino ang palihim na nagpulong nung kumalat sa pahayagan ang balitang ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan? Sina Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, Teodoro Plata at iba pang Pilipino ang palihim na nagpulong. Sino ang mga pinuno at kailan itinatag ang Katipunan? Ang mga pinuno ng Katipunan ay sina Andres Bonifacio, Teodoro Plata at Ladislao Diwa. Itinatag ito noong 7 ng Hulyo 1872. Ano ang mga pangunahing prinsipyo o ideolohiya ng Katipunan na nagtulak sa kanilang pagkikibaka? Ang pangunahing prinsipyo ng Katipunan ay pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at pakikipaglaban para sa kalayaan. Ano ang mga pangyayari o kaganapan na nagbunsod sa pagkakabuo at pag-usbong ng Katipunan? Nabuo at umusbong ang Katipunan dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol at pagkabigo ng mapayapang pakikibaka ng kilosang propaganda at La Liga Filipina. Pagtatag ng Katipunan. Dahilan ng pagkatatag. Pang-aapi at sosyal na kawalang katarungan sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol.
pagnanais para sa kalayaan ng Pilipinas at pambansang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Noong ika-3 ng Hulyo, 1872, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina bilang isang mapayapang pangkat na nagnanais ng reforma. Ngunit nang ipatapon si Rizal sa dapitan ay humina din ang samahan ng La Liga Filipina. Mahalagang pangyayari. Noong ika-7 ng Hulyo 1872, itinatag ni Andres Bonifacio at iba pang kasapi ang Katipunan o Kataas-taasan, kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Estruktura ng organisasyon. Lihim na samahan na may hierarchical na estruktura, paghahati sa mga balangay o grupo na pinamumunuan ng Pangulo at kalihim. Paraan ng pagkuha ng mga kasapi. Gumamit ng sistemang tatsulok kung saan ang isang katipunero ay kukuha ng 2 tao na hindi pa magkakakilala bilang bagong kaanib. Karaniwang ang mga bagong kasapi ay mga manggagawa. Mga sagisag at ritual. Paggamit ng lihim na mga tanda, salita senyas at sagisag para sa pagkakakilanlan. Kaugnay na paksa bilang 2, layunin at aral ng Katipunan. Inilatag sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang 3 pangunahing layunin ng Katipunan: sibiko, moral at politikal. Gawain bilang 5, banda rito, banda roon. Maghahanda ang guro ng 3 istasyon sa silid-aralan tungkol sa pangunahing layunin ng Katipunan. Bawat grupo ay pupunta sa nakatalagang istasyon at pag-uusapan ang kahulugan ng layunin na nakasaad dito. Bibigyan ng bawat grupo ng 10 minuto upang magbahaginan ng ideya. Pagkatapos, ibabahagi ng bawat grupo sa klase ang kanilang napag-usapan. Istasyon bilang 1, sibiko. Ang pansibikong layunin ng Katipunan ay ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol at ang pagtataguyod ng kalayaan at soberanya ng bansa. Ito ay isang hangarin ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino upang makamit ang kanilang pambansang at hikain ng kalayaan at kasarinlan. Istasyon bilang 2, moral. Ang layuning moral ng Katipunan ay kinabibilangan ng mga prinsipyo at halaga na nagtutulak sa mga miyembro nito na makibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Ilan sa mga pangunahing layunin ng moralidad ng Katipunan ay maaaring maging pagkakapantay-pantay, katapatan, pagmamahal sa bayan, katarungan at tapang at pagpapakumbaba. Istasyon bilang 3, politikal. Ang layuning politikal ng Katipunan ay nakatuon sa pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Ilan sa mga pangunahing layunin nito ay maaaring maging pagsasarili, paglaban sa kolonyalismo, pagtataguyod ng demokrasya, pagkakapantay-pantay at pagtataguyod ng karapatang pantao. Kaugnay na paksa bilang 3, paglaganap ng Katipunan. Gawain bilang 6, dugtungang pagsasalaysay. Panoorin at pakinggang mabuti ang video tungkol sa paglaganap ng Katipunan. Pagkatapos mapanood ang video, makiisa sa dugtungang pagsasalaysay ng mga pangyayaring nakita at narinig mula sa video. Narito ang YouTube link. Kaugnay na paksa bilang 4, balangkas ng Katipunan. Ang Katipunan ay pinamumunuan ng 3 pamunuang pinuno. Una ay ang kataas-taasang sanggunian, Supreme Council, pinakamataas sa 3 pamunuan, binubuo ng piskal, kalihim, ingat yaman. Pangalawa ay sangguniang bayan, bumubuo sa asambleya. Ikatlo ay ang sangguniang balangay.
Kumakatawan sa mga lalawigan, ang mga kasapi ay mula sa pinakamababang sosyo-ekonomikong pangkat ng tao sa Manila at Karatig probinsya. Bilang bahagi ng pamunuan ng Katipunan, nagkaroon sila ng halalan. Ang mga sumusunod ang nahalal na mga opisyal sa kataas-taasang sanggunian. Pangulo Deodato Arellano. Tagapagpasiyasat o Comptroller Andres Bonifacio. Piskal Ladislao Diwa. Kalihim Teodoro Plata. Ingat Yaman Valentin Diaz. Gawain, aking tanong, iyong tugon. Ano ang isang mahalagang turo ng Katipunan? Ang mahalagang turo ng Katipunan ay ang pagmamahal sa bayan at pakikipaglaban para sa kalayaan. Sino ang mga pangunahing lider ng Katipunan at ano ang kanilang papel sa rebolusyon? Sina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ang mga pangunahing lider. Pinamunuan nila ang rebolusyon at itinuro ang mga layunin ng Katipunan. Paano naiugnay ang Katipunan sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Pilipinas? Maraming manggagawa, magsasaka at karaniwang mamamayan ang naging kasapi ng Katipunan. Ano ang mga pamamaraan na ginamit ng Katipunan sa pagkuha ng mga kasapi at pag-organisa ng mga gawain? Gumamit sila ng lihim na pagkuha ng kasapi, sistemang tatsulok at lihim na tanda at salita senyas. Paano naiugnay ng Katipunan ang mga ideya ng nasyonalismo at kalayaan? Hinikayat nila ang mga Pilipino na magmahal sa bayan at lumaban para sa kalayaan. Ano ang mga pangyayari na nagdulot ng paglalaganap at pag-unlad ng Katipunan sa mga rehiyon sa Pilipinas? Lumaganap ang Katipunan dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol at kagustuhan ng mga Pilipino na maging malaya. Paano nakatulong ang Katipunan sa pagpapalaganap ng kamalayang pambansa sa Pilipinas? Namulat ang mga Pilipino sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Paano nakatulong ang Katipunan sa pagpapalakas ng pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino sa paglaban sa mga Espanyol? Pinagbuklod nito ang mga Pilipino upang sama-samang lumaban sa mga Espanyol. Ano ang mga bunga o implikasyon ng pagkakaroon ng Katipunan sa kasaysayan ng Pilipinas? Nagsimula ang himagsikang Pilipino laban sa Espanya at naging daan ito sa kalayaan ng bansa. Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo sa araling ito? Natutuhan ko na mahalaga ang pagkakaisa, tapang at pagmamahal sa bayan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Anong petsa naganap ang opisyal na pagtatag ng Katipunan? Ang tamang sagot ay C. Sino ang nagsimula ng Katipunan sa kalye ng Azcaraga na ngayon ay Recto Avenue sa Maynila? A. Antonio Luna. B. Emilio Aguinaldo. C. Andres Bonifacio. D. Apolinario Mabini. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Andres Bonifacio. Anong pangalan ang ginamit na tawag sa mga lihim na mga grupo o balangay sa loob ng Katipunan? A. Cavite. B. Kaaway. C. Kalayaan. D. Bagong Lipunan. Tama, ang sagot ay A. Cavite. Ano ang pangunahing layunin ng Katipunan? A. Pagpapalakas ng pamahalaang kolonyal. B. Pagpapalaganap ng kultura ng ibang bansa. C. Pagpapalakas ng impluwensya ng mga dayuhan. D. Pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay D. Pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas.
Anong layunin ng katipunan ang nakabatay sa prinsipyo na tumindig sa sariling mga paa o self-reliant? A. Usaping politikal. B. Mithiing pangsibiko. C. Paninindigang moral. D. Gawaing pang-edukasyon. Ang sagot ay B. Mithiing pangsibiko. Dugtungan ang sumusunod upang makabuo ng pangungusap. Ang isang mahalagang turo ng katipunan ay sa ikatatagumpay ng isang kilusan o gawain, dapat